Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Masaya ba ang lahat? Ano masasabi nyo? Masaya ba ang lahat? So ayun na nga guys, nanalo na sa ika-4 na beses na pagsali ni Pravinar Vinasingh. Ayun nga po, nakuha na niya ang corona sa wakas. Nakuha niya ang corona sa bagong organization ng MUT. At ang bilis na mga pangyayari, nagulat din ako. Yes, sabi ni Dion, expected naman. Kasi ilang beses na rin siya sumali. Ang bilis ng tabulation, sabi ni Ron. Yes, ang bilis nga ng pangyayari. Nagulat ako. Kumakanta pa lang yung dalawa. Tapos bilang in-announce na yung second runner-up. Yun na yun. Sabi ko yun na yun. Tapos yung in-announce si Vina. Parang hindi man lang nagulat si Vina. Na parang, okay, alam ko na rin naman na ako yun. Parang ganun yung nangyari. No? Tapos, yun na nga. Si Sarabo rin nanalo. So, ano masasabi nyo? Sobrang laro. Ang bilis ng announcement. Yun nga, kumakanta pa lang tas bilang the second runner-up. Hindi siya yung usual na announcing ng winners, no? Nakakatuwa. Final standing yung 3 front runners. True, sila rin. Si Phuket, si Prao, tsaka si Vina. Judge, mukhang wala. Tama, no? Walang judge na walang pinakilalang judge. Parang, discretion na ni Nawat yung nangyari. Oo. Naglaro na naman si Nawat, magaling siya mag-20. Ayan, sabi ni Dion. And ayun nga, talagang alam na natin na si Vina talaga yung mananalo. Kasi nga, syempre, una pa lang, siya na talaga yung napupusuan ni Nawat. Mukhang niligawan na. Tapos ayun, tamang-tama rin yung pagsali ni Vina ngayon under the new organization, no, ng Miss Universe Thailand under kay Nawat. So ayun, finally nakuha niya yung corona. So, ibig sabihin, hindi talaga siya bet ng TPN kasi hindi niya makuha-kuha yung corona doon. Tapos ito na, yung kay Under Nawat na nakuha niya na yung corona. Zion pure Thai ba siya? Hindi po siya pure Thai. So, masaya ba kayo sa pagkapanalo ni Vina? Kasi syempre, tayo, vocal naman tayo dito na sana ibigay na kay Vina. And then finally, yun nga, binigay na kay Vina. Okay, Atisa versus Vina na, sabi ni Zen. Yes. True. Ang bilis ng announcement. Totoo po. Lahat po tayo na windang sa announcement. Nagsiset up pa lang ako. Biglang nag-announce na. Sabi ni Mizzy, Bangkok naman daw ang bet niya. Sige, pag-usapan natin yan. So, ayun. Maganda ang Miss Universe Thailand na nangyari. Ngayon lang, kakatapos lang. And then, kanina, akala ko late sila mag-uumpisa. Kahapon sa live natin, sinasabi ko pa na mag-abang tayo alas 10, alas 9. Kasi late naman yan mag-uumpisa. Pero kanina, napakabilis ng pangyayari kasi bilis ng nangyaring announcement ng winner dahil ang bilis din nag-umpisa ng opening nila kanina ng MUT. As in, ang bilis. So, sumusunod sila sa oras. Nakalimutan ko na pinapanood pala natin, Thai-based, hindi Filipino-based, kaya hindi uso ang Filipino time. So, mabilis siya nag-umpisa kanina. And then, mabilis yung pacing ng mga pangyayari from introduction, selection ng mga top 18, then swimsuit, then evening gown, then after evening gown, nagpilian na, nag-speech muna pala, tapos nagpilian na hanggang top 3, tapos ayun nga. Kumakanta lang, biglang, eto na, in-announce na si second runner-up at yung nanalo. So, mabilis yung pangyayari. As usual, nakita natin, napakaganda pa rin ng stage. Kung ano yung nakita nating stage last preliminary nito lang, last weekdays. Ganun din yung nakita natin ngayon. So, overall, satisfied naman tayo sa resulta ng Miss Universe Thailand. Sa production, do wala naman tayong pakialam kasi pageant naman ng mga Thai yun. Tayo ay nakikimiron lang, nakikinood lang ngayon, mga nakasilip. Natutuwa ako mga nakasilip tayo sa pageant ng Thai eh. Kumbaga sa MUPH, yung mga Thai, Indonesia nakasilip din sa atin, nandun sa comment section. Pero wala akong maintindihan kasi puro noodles yung mga letters kanina. Sige, basa na muna tayo. Sana daw may translation, yun nga. Walang translation yung sagot nila. Kaya habang sumasagot sila, nagsiselfone ako kasi wala rin naman ako maintindihan. Basta si Vina lang talaga yung inaabangan ko. Nakatutok lang ako kay Vina. Kinakabahan pa rin ako kanina kasi nga lalo na nag-top 3 sila. Yung mga umusad sa top 3.
yung mga heavy contenders, heavy frontrunners, at bigla ko nga naalala na sinawat na nga pala yung owner. Hindi uso kay Nawat ang dark horse. Yun nga lagi natin sinasabi, gusto ni Nawat lagi may clout, may popularity, lahat. At magta-translate din yun sa MGI. Kaya itong MGI PH, dapat may clout din talaga yung mananalo. Kasi yun yung laging gusto ni Nawat. Hindi sa kanya uso ang dark horse or hindi kilala. Ganyan. Ayan, sabi ni John Christian Kim, secure ng Thailand and Philippines ang MU Asia. Pero sana sila magtapat sa crown ng MU. Yan, mangyayari na nga ang ating inaasam, no? Atisa versus Vina. Sino mag-aakala na mangyayari pala to? No? Parang timing lahat, no? Si Atisa, siya yung parang Vina ng Pilipinas. Hindi sa dahil ilang beses na sumali tapos nanalo, hindi sa ganon. Siya yung tipong inabangan kasi dito sa Philippines, di ba? Ilang beses binantayan, gustong ng lahat na makita sa Miss Universe stage. So, ganun si Atisa. Same with Vina. Tapos, yun nga, sino mag-aakala na silang dalawa pa yung makikita natin ngayon sa Miss Universe stage sa November, no? Kaya para talagang nag-align lahat, no? Talagang time nilang dalawa, no? Destiny talaga nilang dalawa. Tapos, parehas. Ayun, sabi ni Zyro Stir. OMG, parehas silang 2018 nag-start mag-attempt makuha ang Miss Universe crown, no? Tapos ngayong 2025, no? Grabe. Sila pala talaga yung magsasagupaan, yung inabangan dito sa Pilipinas. Mga Thai fans, di ba? Mga Vietnamese, Indonesian, lahat. Southeast Asian, inaabangan si Atisa na mag-Miss Universe. Same din kay Vina. Lahat yan, Vietnamese, Thai, tayo, mga Filipino. Inabangan din natin si Vina na sana mag-represent ng Miss Universe ng dahilan sa Miss Universe, and then ngayon magkakatotoo na. Kaya, grabe yung timing, no? Nakakatuwa. Tapos kanina, nanalo na si Vina, tinawag na yung name niya. Parang no, hinaantay ko yung moment ni Vina na may iyak siya, yung tipong iyak na iyak. Pero parang hindi na nangyari, no? Parang, ang naging eksena ay parang alam na niya rin na siya na yung mananalo, parang ganyan. Ang bilis din kasi ng pangyayari, kaya nawala yung emotion ni Vina. Hinahanap ko yung parang winning moment na, alam mo yun, yung naiiyak-iyak nga, ganun. Ang bilis ng pangyayari, kaya wala na tayong nakita. But anyways, ayun, masaya nga ako at alam kong masaya rin kayo dahil si Vina nanalo at makikita natin siya sa Miss Universe stage. Basa ulit tayo ng kwento. Ma, do you think mahihirapan si Atisa? Kayo ba, sa tingin nyo? Mahihirapan ba si Atisa? Ako parang oo. Mahihirap. Parang sa nakita ko ngayon, ito yung tsaka sa preliminaries ni Vina, mahihirapan si Atisa. Pero syempre, kaya ni Atisa yan. Oo, kasi kaya ni Atisa yan, paghahandaan niya ni Atisa. Malakas yung stage presence ni Vina. As in, malakas. Aminin nyo. Tapos, naalala ko bigla si Atisa sa evening gown nung MUPH lang. Tapos, pinagkumpara ko silang dalawa. Malakas si Vina. Pero, syempre, yun nga, November pa naman. Kaya pa naman. At pagdating naman guys sa Miss Universe stage, hindi lang naman si Vina ang kalaban ni Atisa. Halalahanin nyo. May mga Latina pa. O sige, sabihin natin, ma-elbow niya si Vina. Malampasan niya. May mga Latina pa, Kaya marami sila. Kaya wag lang si Vina yung babantayan natin. Sabi ni Omeng Shala, may pa same day edit ang MUT. Hindi ko nakikita. Sige, balikan natin mamaya. Feel ko, Asia ang corona ng MU. Asia ang corona ng MU ngayon, sabi ni AE. Asia ang corona. So, sa Asia ibibigay kasi galing Europe. Sige, tingnan natin. Finally, binigay na daw. Diyos ko, ang bilis ng announcement. Wala na si Anne Halu. Kaya baka si Vina mahirapan. Wala na si Anne Halu. Kaya baka si Vina mahirapan. Sinawat ang director ng Miss Universe. Ng mismong Miss Universe pageant. This year talaga, Vina MUT. Kaloka ang announcement. Ayun, bilis ng facing. Yes po, lahat po tayo nagulat sa facing ng announcement of winners. O baka gano'n na talaga ang uso ngayon or ang mauuso. Baka pagdating sa Miss Universe pageant ngayong November, baka gano'n din ang gawin nila. Yung tipong may kumakanta, may nag-i-intermission, sabay i-announce yung second runner-up, third runner-up, and then yung winner. Parang na siya, kasama na siya dun sa intermission talaga.
Baka ganun ang ganun ang setup. Okay? Ito, Leo Cart. Pag kay Nawat daw, hindi daw uso ang judges. True. Mukhang walang judges talaga kanina. Walang pinakilala, so wala talaga. Discretion talaga ni Nawat. Talagang siya yung namimili. Pag organization ni Nawat, siya talaga yung namimili. Ayun nga, si Nawat tumitingin talaga siya sa mga frontrunner. Kung sino talaga yung sikat, kung sino yung mukhang mapapakinabangan. At yun nga, gusto ng tao. Yung as in yung matunog na, hindi talaga uso sa kanya yung dark horse. Yun na yung binibigyan niya ng corona. Well, budget naman niya yun. Ganun talaga, yun yung gusto niya. Kahit gustuhin man natin na sana may mga judges, pero yun nga, budget niya nga yun. At isa pa, budget ng Thailand yun. Tayo ay nakikisilip lang kanina. Mga pera daw sinawat. Wala ganun talaga Mock pageant lang daw yun. Mukhang mock pageant yung dulo, no? Kasi bigla na lang nagmadali, no? Second runner-up. First runner-up, yun. Bukas daw si Emma naman. Oo nga pala, bukas ka pala ang MGPH. So yung bukas, maaga na tapos ang Thailand ngayon 10:42 pa lang sa Manila, dito sa Pinas. So 9:42 pa lang sa kanila. Yun yung maganda sa Thailand, sumusunod sila sa oras. So bukas, panigurado, mga 1:00 na madaling araw ang live natin. Pag after ng may mananalo na, madaling araw na yan. Maganda po ba yung sagot ni Vina? Hindi ko din alam. Kasi wala naman translation, wala nagta-translate. Hindi ko din alam. Sana ganito din daw ang Miss You Philippines, sabi ni I Am Nobody kasi napakabilis. Road manager ni Atisa si Mama Esther Swan. Sabi naman ni Jolo. Parang given na yung question in advance naman. Pero guys, yung top 3 na expected na yun, no, na sila talaga, no, si Phuket, si Parao, tsaka si Vina, no, expected talaga. Though may mga iba din na nagustuhan din ako. Si Skywalker nga, gusto ko rin siya Ang ganda niya kanina. Pero yun nga, mahirap talagang tibagin yung tatlong nandun sa top 3. And syempre, wala nga judges, sinawat yung mamimili, kaya yun din yung pinili niya. Philippines versus Thai daw. Ayan, may nag-comment. Si Mama Sam nagta-translate. Talaga ba? Nakalive ba si Mama Sam? Kasi na-translate niya. So ayun, mukhang wala namang mga negatibang sinasabi ang mga madla kasi majority naman sa atin si Vina na talaga yung gustong makoronahan at makita sa Miss Universe stage Ayan, ang bibilis ng comment niya. Pero yun nga, very satisfied sa nangyari sa Miss Universe Thailand. Kasi kung hindi pa binigay kay Vina, malamang malulungkot tayo at masakit sa atin Malaking heartbreak yan, pero buti na lang binigay na sa kanya. Gulatan daw announcement, sabi ni Clone. Walang judges paano. Alam nyo na nga. Siyempre na what pageant yun. So, sinawat na talaga yung namimili kung sino yung bet niya. Binagay talaga yung gown sa crown. Parang nabulungan na din, no, na Vina, ikaw na yung mananalo. Huwag ka na mag-alala. Parang ganyan. So, medyo minalas lang siguro yung mga kabatch ni Vina, no? Kasi si Vina yung nandyan Pero siguro, yun nga, kung wala si Vina, si Prao talaga yung mananalo. So, balik na lang si Prao kasi ang ganda rin ni Prao. Ang lakas din ng aura ni Prao nung evening gown. Di ba siya yung unang lumabas? Ang lakas din ng dating. Parang hirap kalabanin ng ganon. Pag, kunyari si Prao yung nasa Miss Universe stage, parang hirap niyang kalabanin. Parang layo-layo natin sa MUT kung sa production. Totoo po. Sayang Patum Tani. Napakabilis ng announcement ng second runner. Akala ko nga, naglag lang yung laptop. Yung pala, totoo na pala nangyayari yun. Atisa or Vina, syempre Atisa tayo kasi Philippines. Pero, yun nga sa nakita ko kanina, maganda yung performance ni Vina. Hindi na English Q&A kasi alam nang walang masabi si Vina. Vina won nga. Opo, Vina kaya tayo na pa-live. Kahit antok na ako. Sure na tayo. Lamang kesa Thailand. Late na nalo. Si Phuket sana na lang talaga. O hindi, matangkad si Vina. Pero si Phuket, maganda rin talaga yung prototype niya. Actually, matangkad siya Kaya makipagsabayan talaga sa mga Latina. Pero yun nga, hindi niya pa time. Ayun nga, obvious naman kanina. Talagang
bet ng madla si Vina sa kanya, lakas ng sigaw sa kanya. Doon kay Phuket, kay Prao, malakas din naman. Pero yun nga, wala naka-align talaga kay Vina pinakakuha na siya Kaya mag-agree na lang tayong lahat. Next year na lang si Prao actually. Okay din to kung makikita natin to sa Miss Universe stage. Sayang si Bangkok. Yes po, ang ganda ni Bangkok. Kaya nga, sabi ko nga kanina, hirap niyang kalabanin if ever. Buti nga, nakaya pa ni Vina Kasi halos nakipag head-to-head na to si Prao kay Vina talaga kanina Yes, ayun, sabi, nakakatakot daw kalaban si Prao. Correct. Paano pag MU, ganun rin yung mangyayari? Yung Miss Universe, may nagtanong kung may judges daw. Yun ang hindi ko alam. Tingnan na lang natin. Pero kanina na nakakatuwa, parang hindi mo rin maisip, no, na hindi ko rin to na-imagine na magsasama yung Grand, tapos Miss Universe Thailand pageant. Imagine niyo nanonood tayo ng Miss Universe Thailand sa Grand TV YouTube channel. Sino mo mag-iisip na magsasama yung dalawa? Tapos si CJ Opiasa in-acknowledge doon sa Miss Universe Thailand. Miss Grand International. CJ Opiasa Miss Universe Thailand yung pinanonood natin. Tapos yung host si Matthew Dean, yung regular host ng Miss Grand International. So, ang galing, no? Hindi mo maiisip na pwedeng mangyari na mag-collab yung dalawa, no? So, sa Miss Universe pageant, malamang si CJ Opiasa nandun yan, i-acknowledge yan. So, yun nga, baka mangyari yung Miss Grand Universe in the near future. Pero yun nga, sa Miss Universe sa November, since nangyari to sa Miss Universe Thailand na ang ganda-ganda talaga ng prod nila, ng stage, ganyan. So, expect nyo na pagdating ng November sa Thailand, mas bongga pa yung makikita natin dyan. Kasi nagawa na nila ngayon Mas na talaga, mas pulido, ganyan, plakado, lalo na't Miss Universe na yun. No? So, yun naman yung isang kaabang-abang sa November. Sinawat po ba may-ari ng MU? Hindi pa naman sinawat ang may-ari ng mismong Miss Universe kasi yung last naman na statement nila, director pa lang. Doon director, malaki naman. Tama director. Doon director, malaki yung sakop ng kanyang trabaho. So, hindi pa naman yung mismong owner. Pero malamang may share na yan dyan Baka nga mas malaki na yung share ni Nawat dyan. Kaya one time, magugulat na lang tayo na ipapakilala na yan as owner. Ganyan. Pero nakakalungkot. Ito pala yung nakakalungkot. Walang naglakad na na previous winner. Ito yung isa sa mga inaabangan ko sa mga pageant. Inaabangan ko sa mga pageant yung reigning, tas mag-farewell, ganyan, naglalakad. Pero wala tayong nakita, no? Kasi nga po, si Opal, yung last winner, galing TPN, galing kay Tessie Tomas. Si Tessie Tomas, tsaka si Nawat, hindi ata sila okay. Hindi sila okay, di ba? So, si Tessie Tomas, hindi rin pinayagan si Opal. Tapos, isa pa, si Opal, dinethroned sa Miss Universe. Sa Miss Universe, diba? So, yun yung isa pa mga conflict. Dethroned siya sa Miss Universe. So, ibig sabihin, hindi sila okay ng Miss Universe organization kung saan si Papa Nawat ay kabilang. Tapos, magpapakita ka dun sa Miss Universe Thailand. So, conflict na talaga yon. At isa pa, si Opal ngayon ay Miss World na. Kung nakakalimutan nyo, Miss World na si Opal. So, magko-conflict talaga siya. Conflict of interest na yon. Yun. Nakakalungkot lang din, no? Pero kahit na hindi Miss World si Opal or hindi siya na-dethroned, kunyari hindi Miss World si Opal or hindi siya na-dethroned as third runner-up, hindi pa rin talaga siya magpapakita doon kasi hindi siya papayagan ni TPN. Kasi nga si TPN, magkaaway nga sila ni Nawat. Hindi ata sila okay. So, wala talaga mangyayaring farewell. Yun yung isang nakakalungkot lang din kanina kasi wala nga farewell walk na nangyari. Or sayang kasi hindi man lang natin nakita si Opal na magpasa ng corona. Ganyan. Yun. At yun. Hindi na talaga nakapagpasa si Opal. Hindi na talaga mangyayaring magpapasa. Like sa atin, no, kahit pa paano si Gazini nakapag-turn over pa ng crown kay Rabia. Kahit ibang organization na. Ano pa ba? Ano pang mga napansin nyo kanina na okay at hindi, ganyan. Ito, sabi ni Aling Marites, parang may something kay Vina at Kungtep. Anong something, Beb? Prao versus Iliana.
Iliana, next year kung siyang MUPH, tapos si Prau naman kung siya ang MUT. Kakayanin ba ni Atisa? Kakayanin. Naniniwala pa rin naman akong kakayanin. Kakayanin kung kaya. Kasi parehas naman silang mga sikat, mga people's queen tong mga to. Pero yung ganda-ganda ako sa aura ni Vina kanina, tsaka sa vibes niya. O baka again, bias lang ako. Baka bias lang ako, kaya lahat ng ginagawa niya maganda. Pero maganda talaga. Maganda talaga yung mga ginawa niya kanina. I love Vina, sabi ni Zero. Ang bilis ng video edit. Panoorin ko nga yan mamaya kasi nag-live na agad ako eh. Yung mga gowns naman nila, okay yung mga gowns nila, no? Yung mga parang never seen before din, no? Tama, no? Hindi nyo pa nakita? Or ewan ko malayo sa mga nakitang gowns natin from the past, yung mga gowns nila kanina. Mga ano na din, dami na nangyayari, parang papunta ng costume. Ang daming costume na gown. Pero siguro doon na papunta mga yari ng mga gowns ngayon, ng mga designs. Papunta na sa mga ganong era, sa mga ganong eksena. Kaya bihira na lang yung mga simple. At yun naman talaga kasi yung forte ng mga Thai. Iba yung technique nila pagdating sa mga gowns. Kaya yun yung mga lumabas na gowns kanina. Swimsuit production. Maganda yung production ng swimsuit. Gusto ko yung LED. Tapos ang ganda ng baling ng camera. Ganyan. Pero si Best in Evening Gown, hindi siya nakasali sa top 5. Talagang, laro-laro talaga yung yung mga assignment ng winners, no? Okay, nanalo ka ng Best in Gown, so wag ka na mag-top 5. Designer ni Vina, hindi ko po alam. Hype naman ang mga bashers ni Atisa. Wait lang, hype na naman ang mga bashers ni Atisa kasi Vina in support nila kahit Filipino. Actually, hindi pa nga nanalo si Vina. Contestant pa lang, kino-compare na nila si Atisa kay Vina. Na kagaya ni Atisa, ibibigay na yan kasi ilang beses sumali. So, ayun. Nagkaroon na naman ulit ng mga bashers ni Atisa ng alam mo yun, ng fire para mag-signal lagim. Kasi ito nga, si Vina nanalo na kinukumpara nga kay Atisa, ganyan. But anyways, masaya ako para sa kanilang dalawa kasi nga, Atisa versus Vina yan. Sino mag-aakala na Atisa versus Vina ang mangyayari sa November? Akala nga natin hindi na mangyayari yan eh. Tapos bilang November 2025, mangyayari pala. Hindi lang si Atisa, si Vina pa. Kasi akala natin kung si Atisa lang. Kung si Vina. Pero nagsabay pa sila, no? Or magsasabay sila. Kaya magandang laban to sa November. Pinayat Tay ang maingay sa November. True. Siguro, competition siya. Siyempre, may bardagulan dyan. May mga, may mga fans talaga may masasabing negative. Pero sa atin, siguro ituring na lang natin siya as friendly competition. Kung sino yung manalo, tanggapin na lang natin. Ganyan. Tas, yun, alam nyo yun, yung enjoy lang natin sa November. Kasi mababait naman yung mga Thai fans na yan eh. Bait rin naman tayo as a fans. Kaya enjoy na lang natin. Parang, ayun nga, i-eme na lang nating friendly competition lang. Yung huwag sasama ang loob, ganyan. Huwag na magsabi ng mga kung anik-anik. Basta enjoy lang tayo. Kasi parehas naman natin bet yung mga queens na ito. Ayan. Yung sa Thailand, tsaka yung dito sa atin sa Philippines. Sino nag-crown kay Vina? Oo nga, hindi ko rin, nakalimutan ko na nag-live na kasi ko Nick eh. Hindi ko na alam kung sino mismo nagputong. Re-replay ako mamaya. Sino ba yung nag-crown kay Vina? Si Natalie daw. Natalie Glebova, Miss Universe 2005. Yun nga. Miss Universe 2005 siya rin yung host. Tapos syempre, miga-miga sila ni Nawat. Kaya, madalas si Natalie Glebova. Sa Thailand-based na kasi si Natalie Glebova eh. Yes, bukas MGIPH na. Yun naman ang aabangan natin. Bukas MGIPH. Ang announce kasi nila alas 7. Pero for sure 9 na yan mag-start. 9, 10. And again, ALB yan. Kaya baka late na. Gusto ko nang gumawa ng content ngayon. Kaso patulog na ako. Nakahiga na ako kanina. Bumangon lang ako eh. Hindi na nagpa-function yung yung brain cells.
baka wala na akong masabi sa content. Pero gusto ko nang gumawa ng content. Tapos may magandang background music. Planado na yung resulta ng MUT 2025. Wala pa yung judges susunod. True. True. Planado na rin naman. Kumbaga, yun nga, pag guys sa Miss Grand, planado na rin. Parang ang nangyayari na lang, parang sa graduation, ceremony na lang. Alam na kung sino yung mga awardan, ganyan. Ceremonial rites. Ganyan din naman sa Miss World, guys. Baka nakakalimutan nyo. Miss World pageant, di ba, planado na rin naman yun. Ceremony na lang yung mismong finals. Mas maganda si Atisa manalo kesa kay B. B na talaga, B-I-N-A. Pravinar Singh. Finally, WinV na, kuya. Pang-apat niya yun. Kinabahan lang ako talaga kay Prau at Phuket. Ako kay Prau lang naman talaga ako kinabahan from the start. Isa pa napansin ko, walang binigyan na flower kay Vina. Yung nag-first walk siya. Ayun talaga ba, MX? Replay ko ulit mamaya. Baka hindi na uso. Yung flower MX. Kaya na-stress ako sa MUT. Bakit? Puro noodles ba yung nakita mo? Ayan. Emma for Grand. Ayan, bukas naman yan. Bukas naman po yung Grand. Anyways, hanggang dun lang. Ang kati na naman na nalamunan ko. But yeah guys, bukas naman Miss Grand Philippines. So ayun, matulog na kayo. Though maaga pa. Kita-kits tayo bukas. Timbahay lang din ako. Buo ng loob ko. Mukhang timbahay lang ako. Yes, kita-kits bukas. Paalam at magandang gabi. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.